righteous, faithful to the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God, standing here. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God, my soul secure. Your promise sure, oh God. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Yes, oh God. I praise your name, oh God. Yes. So God, I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I live my life for this is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. yes, oh God. Reaching for the
the price. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. And so God, we can do all things through you, oh God. And so God, greater is He. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. And so God, we believe in your name, oh God. And so God, in your holy name. And so God. And so God, thank you for your unending love, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. There's no silver or gold and no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Yes, oh God. Letting go of my pride, Lord God. Letting go of my pride, I lay down my desires just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will seek you, Lord. Jesus, oh God. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior,
humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. So God, nothing compares to your grace, oh God. And so God, we lift up your name, oh God. So God, Jesus. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, Savior, now and forever your face is all I see. Jesus, Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I'll lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. and so God, we find all I need in you, oh God. And so God, so God, patuloy ka namin pinupuri, oh God. So God, night and day I seek your face, oh God. Night and day, I seek your face. Long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. So God, as the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on the roads unknown.
alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on roads unknown. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. With you, falling in love with you. So God, And I will fly flies on wings of eagles, soaring high above all my fears. I rest in your open arms of love, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my own desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. With you. So God. As the waters cover the sea, so your love covers me. And so God, we worship your holy name, O God. Amen, Lord. We worship your name in this place, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, na tinanggap niyo po ang mga awiting ito, Lord God. Dahil ito, Lord God, ang awiting ito, Panginoon, ay para sa inyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God, na nagkatipon, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Nagkaisa, Panginoon, upang itaas ang iyong pangalan, Lord God. Sambahin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan, sa katapatan niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Patuloy namin itinataas, Panginoon, ang gawain ito, O God.
Itinataas din namin, Lord God, yung pangalan, Lord God, sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kayo, O God, ang siyang kumilos, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, maging sa mga iba pa pong gawain, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, sa pag-aaral ng iyong salita, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang namin pakinggan ito, O Diyos. Bagkus, Lord, ito, Lord God, ay aming maipamuhay, Panginoon, sa pang-araw-araw, O Diyos. Tulungan niyo pang iyong lingkod, Panginoon, si Pastor Eve, Panginoon, Lord God, upang ihayag, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na maunawaan po namin ang bawat isa ng iyong salita, Panginoong Jesus. Lord, we praise your name. We glorify your name in this place, Panginoon. We pray din po sa mga kapatiran namin na wala pa po sa oras na ito. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila papunta po rito, Panginoon. And we pray, Lord God, na may mga karamdaman, Panginoon, na pagalingin niyo po sila, O God, sa mga oras na ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at batiin ang bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be to you. We're glad that there has been a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more each day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be two. We're glad that there has been a family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Isang pinagpalang umaga po para sa ating lahat. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Amen. Lahat po tayo na bless ngayong umaga, sa mga susunod na umaga, at lagi po tayong blessed. Di ba po? Amen? Para ma-energy. Sige po. Isang malakas na palakpak po, pinakamalakas para sa Panginoon. Ayan, bulubugin natin ang mga kapatid natin dyan. Sige po. Yan, sige po. Good morning po sa lahat and welcome po sa ating Living Word Ministries Santa Mesa. Sa mga announcements po, meron po tayong prayer meeting online, midweek po iyan. Then meron rin po tayo Sunday School for Kids. Yan, every 10 a.m. naman po yan. At nag-uumpisa po tayo sa ating worship service every Sunday at 10 a.m. May nagaganap rin po tayo outreach ministry sa Rosarito. Sa Sampaloc po yan, every Saturday naman po ng 5 p.m. ng hapon po yan. And Associated Bible Study po, tuwing Sabado rin po yan ng 12 naman ng tanghali. Meron rin po tayo outreach fellowship sa 13 Martires, tuwing Sunday po, 3rd? 2nd? Yan po. Sorry. Ayan po. Ayan, every second Sunday naman po ng... Okay po.
Sige po, medyo ano po. Yan, every third or fourth Sunday po ng alas 3 naman po ng hapon. So yung mga gusto rin po na makibahagi sa ating mga outreach ministry, magbigay alam lang po sa ating mga leaders, ayan, para makasama po tayo at maging ano po, instrument ni Lord sa mga gawain ng ating panambahan. Then meron rin po tayong upcoming youth camp sa March 28 to 30 naman po yan. So, lahat po ng ating youth ay inaanyayahang mag-participate sa ating youth camp. Yan, para po yan din sa ikalalago ng ating spiritual na buhay po. At sa mga iba pong karagdagan announcements, kay Pastor Eve na po. Ngayon po, dadako po tayo sa ating testimony time. May gusto pong mag-testify in the name of the Lord. Hello? Parang tumahimik lang. Para lahat yumuko. Sige po. Meron po, baka po meron dyan. Sige po. Mga medyo nahihiya siguro. Sige po. Sa mga susunod na linggo na po natin yan, i-reserve. Ngayon po, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Okay po. Pangunahan po ni Sister Ana. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Sister Via. Si Via. Okay po. Sorry po. Yan, ano tuloy natin si ate. Si Sister Crisel, palakpakan po natin ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at ayan, tuwan-tuwa sila kasi akala daw si Sister. Okay. So may babasahin lang po akong Bible verse. Kung may mga Biblia po kayo, makibukas po kayo sa Deuteronomy chapter 14 verse 22. Ito po ang sinabi, dapat niyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng iyong bukid bawat taon. Verse 23, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar ng pipiliin ng Panginoon sa inyong Diyos kung saan pararangalan siya. Amen po ba? So kapag tayo po ay nare-receive natin yung blessing, ibinabalik po ba natin sa Panginoon? Parang amen? Amen po ba? Dapat manlakas po. Amen. Minsan po, ako po, minsan naisip ko, ito last na yung money ko. Pero sabi ko, kay Lord to hindi po pwedeng hindi ko ibigay kay Lord, di ba? Kasi binigyan niya tayo ng biyaya. So, kailangan natin. Ano yan? Naiiyak ako. Kasi, alam niyo po, nakaranas kang walang-wala. Pero si Lord talaga is tunay na nagpo-provide sa atin. Di ba? So, I'm crying kasi totoo. Minsan walang-wala na po tayo. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha back. Pero once you give to the Lord, Lord, kayo na pong bahala in all everything. God will provide kahit minsan hindi mo i-expect na ay may blessing, di ba? So, God is true provider talaga. So, kaya ko na i-share to kasi maganda yung Bible verse niya. Tsaka, in true reality talaga po, nararanasan ng mga buhay ng mga tao na minsan walang-wala. Pero si Lord, bibigyan kapag kakakitaan niya. Amen po ba? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, so ipag-pray natin ng tithes and offering. Lord, we thank you, Lord, for all the blessings that we have. And Lord, i-bless mo, Panginoon, ang magbibigay ng ikapo sa mga oras na to, Lord. At Lord, dalayan ko rin, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, itong mga ikapo sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at pinupuri ka namin, Lord God, at pinapasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. We praise you, we worship you every day.
Ayan, sabayan niyo po kami sa isang awitin na ito. If my heart has grown cold, there your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Since suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise and delight in your ways. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done in my life. Your will be done in my life. Your will be done. Amen. Amen. Glory to God. Praise God. Maraming salamat po, music team. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ang ating tunang pansin, ang Word of God, na paungunahan po ng ating butihing pastor. Lahat po inanyayaan ko magsitayo bilang paggaling sa banal na salita. At tinatawagan ko po ang ating scripture reader, si Sister Richelle. Sister Richelle?
Makibasa po tayo sa unang Korinto 6, Kabanata 16 hanggang 20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya? Sapagkat sinasabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita na amin nabasa na pakinggan. Langin po namin ang iyong Holy Spirit ang aming maging tagapagturo at mapaisalalim kami sa biyaya mo, Panginoon, at sa takip ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus upang kami ay maging karapat-dapat sa aming pakikinig at pagtuturo ng iyong Holy Spirit ng iyong mga salita. Mangyari na po sa amin ang iyong kalooban, Panginoon, ayon sa iyong mga salita. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Ang pinag-aaralan po natin, ang mensahe ng Panginoon ay serye po ito, tuloy-tuloy po ito doon sa mga nakaraang mensahe natin. At ang pamagat po ay ang pagiging kaisa ng Espiritu ni Kristo. Paano magiging kaisa ng ating kaluluwa at katawan ng ating bagong espiritu na kaisa ng Espiritu ni Kristo? So balikan lang po natin, konting review. Ay nalaman po natin na ang tao, tayo po bilang nilalang ng Diyos mula kay Adan, ay tatlong bahagi. Meron po tayong espiritu. Ito po yung may relasyon sa Diyos, yung ating espiritu. At nilikha ayon sa kanyang bangis kay Adan. Pangalawa, meron po tayong kaluluwa. Ito po yung ating sariling pagkaisipan, yung ating personalidad, at yung ating mga damdamin, pagdidesisyon, kalooban na nagpapagalaw sa ating katawan, lupa, na meron para magkaroon po tayo ng koneksyon sa pisikal na mundo. So yung kaluluwa po ay para po ito sa paggalaw sa pisikal na mundo. At ito po yung merong emosyon at damdamin. At ito po ay sumasalalay sa 5 senses ng tao sa kanyang katawan. So sa mga salita, ang kaluluwa at katawan ay magkasama po yan. So ang katawan, ito po yung ikatlong bahagi na siya po ang may koneksyon sa pisikal na mundo. So yung kaluluwa, ito po yung may koneksyon sa iba't ibang may mga kaluluwa rin. Yung emosyon, yung relasyon. Kaya ito po yung pinagkaiba natin sa sinasabi po mga nade-develop na AI, Artificial Intelligence. So wala po silang kaluluwa at katawan kagaya natin. So hindi po sila tao, robot po. Robot po sila. Ayan. Kaya lang dahil sa may intellect, ay napinrogram ng tao ay para pong sila ay nakaayon po sa program na binigay po sa kanila. So yan po ang tao na nilikha ng Diyos.
At nang tayo po ay na born again, ay ginawa pong bago ng Diyos yung ating espiritu. At yung espiritu po natin na nang pinanganak po tayo, ay espiritu po yan na galing kay Adan, na ibig sabihin patay. Wala pong relasyon sa Diyos, hiwalay po sa Diyos. Yung po ibig sabihin ng spiritually dead. Patay ang ating espiritu dahil humiwalay ang Diyos sa atin nung nagkasala po si Adan. So, yun po yun. At naapektuhan na po ang ating espiritu nung miwalay ang Diyos ay namatay, ay siyempre nagkaroon po ng kamatayan dahil sa kasalanan at naapektuhan na rin po ang ating kaluluwa at katawan at napasa ilalim po ng kaaway. At nang tayo po ay na-born again, ay naging bago po ang ating espiritu. Ayan. Kaya ang ating pinag-aaralan po ngayon ay paano po maging kaisa ng ating kaluluwa at katawan ng ating bagong espiritu. Kasi ang problema po ay hindi po naman ginawang bago yung ating kaluluwa at katawan. Ganito pa rin po yan ang pag-aralan natin nakaraan. So ang ginawang bago ay ang ating espiritu. Tingnan po natin yung pangangailangan ng pagiging kaisa o pagkakaisa ng ating kaluluwa at katawan ang ating bagong espiritu. So tandaan po natin, ang ating kaluluwa at katawan ay lagi po yan na magkasama. Pag wala pong katawan ng kaluluwa ay para pong hubad ito. At hindi po talaga dinisenyo ng Diyos ang kaluluwa na wala katawan. Kasi ang kaluluwa, kumikilos po yan sa katawan. Ayan. Basahin po natin muli yung ating teksto at suriin po natin 1 Corinthians chapter 6, 16 to 20. Pansinin po ninyo yung tatlong bahagi ng tao. Yung espiritu, kaluluwa at katawan ng mga Kristiyano. Ito po yung born again na kayo po ito, tayo po ito. Ito po ang sitwasyon sa Korinto. Ito po yung mga born again na mananampalataya sa Korinto na merong bagong espiritu na. Verse 16, medyo putol lang po itong projector. Di ko alam paano nangyari. Yung screen ay, yung sa TV buo, pero yung dito ay putol. So, pakinggan nyo na lang po. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya sapagkat sinasabi ang dalawa ay magiging isang laman. So sa verse 16, makita po natin na yung binanggit po ni Apostol Pablo ng salita na ang dalawa ay magiging isang laman, ginagamit po yan sa mag-asawa. Tama po. Sino may mag-asawa rito? Ayan. Kayo ay, sabi ng kasulatan, ay kayo ay magiging isang laman. Ngayon, paano po nagiging totoo yung pagiging isang laman na mag-asawa? Ito po yung pagkakasal, ang kasunod po noon ay honeymoon. Tama po ba, no? So, yung honeymoon, wala naman pong minor dito. Yung honeymoon, ito po yung pagtatabi. So, ang Biblia, medyo maganda po ang pagkakasabi sa Biblia, pagtatabi o pagkilala. So, dito po, nakikilala nila ang isa't isa. Parang, paano ba yung nakikilala? Hindi ba kinyakilala yung asawa niya? So, ito po yung termino na ibig sabihin ay nagtatalik po yung bagong kasal. At sa kanila pong pagtatalik ay nagiging isang laman sila. Yan po, no? Yan. Ngayon, sabi sa verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa sama-samang babae ay nagiging iisang katawan ng kasama niya? So, ano pong ibig sabihin ng Apostol Pablo? Ano pong sinasabi ng talatang ito? Halimbawa, kayo po, sabihan ko, hindi ba niyo nalaman, parang rebuke, di ba? Hindi ba nalaman na ang nakikisama sa masamang babae nagiging isang katawan niya? O, may karuktong yon. Kung dadagdagan ko to, mga kapatid, parang sinasabi ko,
bakit ka nakikisama sa masamang babae? Bakit ka nakikitabi o nakikipagtalik sa masamang babae? Hindi ba ninyo nalalaman na ayan, parang gano'n, ano? So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay sa mga taga-Korinto, nakakahiyaman sabihin, ay meron at hindi po iilan, marami sa mga kalalakihan sa Korinto na sabihin natin nakakilala sa Panginoon ay born again, ay nandun pa rin po yung practice na sila po ay bumabayad ng masamang babae. Ang tinutukoy po rito ay ito po yung bayarang babae na gumagawa po noon. At maging po sa panahon natin ngayon sa mga churches, ang Diyos na lang po nakakaalam at kung sino man po yung nakakita, at si Apostol Pablo ay maaring nakita po niya ito o personal or nireveal sa kanya ng Holy Spirit, ay may mga gumagawa po nito. At ito pong mga mananampalataya sa Korinto, sa lahat po ng church, ito po yung sinasabi na pinakakarnal na mga mananampalataya. Dito po, meron pong pangyayari na nabanggit si Apostol, nirebuke po niya, na dito lang po sa church, maging saan mga unbeliever, yung mga kulto, halimbawa, sa mga kulto, ay hindi nangyayari yon. So, ito po yung kanya pong sinipingan, ang asawa ng kanyang ama. Mantakin nyo, asawa ng kanyang, pag tinanong, Riddle, asawa ng tatay mo, ano mo? Nanay ko. Ba't niya sinipingan yung nanay niya? Hindi, yung pala, step mother. Nag-asawa yung tatay niya ng mas, siyempre, bata. Kukuha ng siguro ng mas bata, ay ka-level niya, ka-edad niya, nagustuhan niya, pinatulan siya, sinipingan niya, sinulot niya. So, dyan lang po sa Korinto nangyayari. So, hindi po natin tinutukoy mga unbeliever dito. Ito po yung mga mananampalataya. Kaya sabi na Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae nagiging isang katawan? So, pag nakipagtali ka doon, in a way, nagiging asawa mo. So, yun ang binding. Bukod sa marriage ceremony, binding ng mag-asawa to become as one flesh, isang laman ay yung kanilang pagtatali. Yan. Kaya po, wala pong kinasal na hindi nag-honeymoon. Kasama po yan. Kaya lang, hindi sa asawa tinutukoy ito, sa masamang babae. Nakakahiya po, So, yan po yung isang katotohanan. Ngayon, binalik sa verse 17, baba natin. Verse 17, binalik ni Apostol Pablo yung kanilang kalagayan. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. So, sinasabi niya, kayo na nakisama na sa Panginoon in the spiritual way, ay nagiging isa namang espiritu na kasama niya. So kayo ay iisa na ang espiritu nyo. Na-born again na kayo, bago na yung espiritu natin, ang naboborn again, yung ating spirit. So, nung na-born again ang ating espiritu, ito ay nakisama na sa Panginoon. Ang espiritu ni Kristo, through the Holy Spirit, ay naging isa na. So, naging isa na yan. So, yung espiritong bago mo at espiritu ni Kristo ay isa na. So, saan nananahan ang espiritu ni Kristo? Sa ating espiritu. Nasaan yung ating espiritu? Nasa ating katawan. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya kayong mga taga-Korinto, verse 17, tingnan nyo, confirmation. Anak, sa baba. 18. Ayan. Kaya, umiwas kayo sa pakikiapid. Ibig sabihin niyan, tigil nyo na, huwag nyo nang ulitin. Kasi, yung pakikiapid ay pakikisama, pakikiisa sa katawan doon sa masamang babae. Ay hindi mo asawa. At ang espiritu mo at espiritu ni Kristo, iisa na. Nasaan yun? Nasa iyong katawan. Ayan. Kaya sabi niya, bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sarili. Bakit?
Kasi po, yung Catholic nila, hindi nila asawa, masamang babae, anong espiritu po ang nandun? So, tandaan po ninyo, pag ang tao ay patayang espiritu, hiwalay sa Diyos, kaisa naman niya, sino? Ang espiritu ng Diablo. So, pag ang espiritu ng tao patay, sabi ng mundo, sabi ng salita ng Diyos, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. So, in a way, pwede rin po nating sabihin na ang espiritu ng tao na patay ay kaisa naman ng espiritu ng Diablo. Kaya pag nagtabi ang isang patayang espiritu na kaisa ng espiritu ng Diablo at yung katawan niya ay pwedeng sa ating sabihin, templo ng Diablo, masamang babae, bayarang babae, nakisiping yung isang mananampalataya ay magkakaroon po yan ng World War III. Hindi. Yung espiritu, mag-aaway po yon. Diba? Kasi nagiging isang, yung katawan nila, nagiging isa. So pag naging isa yung katawan, ano epekto dun sa espiritu na nandoon po sa loob? Huwag nyo na pong imagine. Diba? Magulo pong isipin na ang espiritu ni Kristo at ang espiritu ng Diablo na nado sa unbeliever, dahil nagsiping sila, naging isang katawan, ay naging magkumpare. Hindi po maaari. Na sila ay magiging isa rin. Karumal-dumal, di ba? Kaya nga, magulo po yan. World War III yan. Kaya sabi sa verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi na sa inyong sarili? O, templo ka na ng Diyos, ay yung masamang babae, ano yon? Opposite, templo ng Diablo. So, bawat hindi mananampalataya, lalaki man babae, may espiritu po yan ng Diablo. Kaya nga, ang isang Kristiyanong babae o lalaki, hindi po dapat nakikipagrelasyon. Yung relasyon, I mean yung aasawa sa hindi mananampalataya. Kasi magulo po yan sa spiritual na mundo. Maging sa physical na mundo ay iba po yung... Kaya kailangan ma-born again yung isang partner bago po yan ay magtabi o magsiping. Kaya sa spiritual na mundo talagang magulo po yan. Hindi natin ma-imagine ang nangyayari sa spiritual na mundo pag nangyari po yan na pagtatabi ng templo ng Diyos at templo ng Diablo. Ayan. Kaya sabi sa verse 20, pinaunawa po ni Apostol Pablo, sapagkat kayo binili ng isang halaga, kaya't duwalatiin ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ng Diyos. Kaya yung katawan natin, sa Diyos na po ito, binili. Binili na po ito ng Diyos. Kaya kailangan ibalik natin sa Diyos, gamitin natin para sa Kanya. So, paano po gagamitin? Nuluwalhatiin natin at hindi po natin gagamitin ang ating katawan sa kasalanang sexual. Yan. So, ito po ay para sa lalaki at babae na mananampalataya. Kasi meron po tayong spiritual na mundo. Kaya hindi nyo alam, nagkakagulo na rin sa spiritual na mundo ay magulo dahil po sa ganyang pangyayari. Hindi po natin nakikita. So, ano po ang pinapakita ng talatang ito? Yung katawan natin, sino po ang nagpapagalaw? Kaluluwa, di ba? At ang kaluluwa at katawan, dapat umaayon siya sa kanyang bagong espiritu, sa mananampalataya. Okay, sa unbeliever, matagal nang umaayon yung kaluluwa at katawan sa kanyang espiritu na patay. Kasi ang katawan, alipin na ng kasalanan, sanay nang gumawa ng kasalanan. Ang kaluluwa naman ay bumibigay lagi sa katawan. So, imbis na ang katawan
Ang ibig ng kaluluwa na susunod sa katawan, sa mga taong patay ang espiritu, baliktad. Ang katawan, ang kaluluwa ang sumusunod sa pita ng katawan. So kung anong gusto ng katawan, lalo na po sa mga bisyo, ay sinusunod. So yung mga craving po sa mga kasalanan ng katawan, ay wala po magawa ang kaluluwa. Sinusunod po niya. Yan po ang kaluluwa at katawan. Ngayon, pagdating po sa mananampalataya, ano po ang problema? Pinapakita sa talatang ito na may problema ang ating katawan at kaluluwa. Ito po sa mga mananampalataya na meron ng bagong espiritu. Ano po yung problema na ito? Ano po yung problema? So nakita natin sa mga taga-Korinto, ang problema, may bago silang espiritu, pero yung kanilang kaluluwa at katawan, hindi umaayon, hindi sumusunod, hindi uma-align sa kanilang bagong espiritu. At ito po ang nagiging problema ng mga maraming mananampalataya. Hindi po tayo liligtas dyan pag hindi po natin alam. Pag ignorante po tayo, ay wala po tayong pinagkaiba sa pamumuhay sa kasalanan pagdating po sa mga patayaang espiritu. So, ang problema po nito mga kapatid, hindi po uma-align. At bakit hindi po uma-align ang kaluluwa at katawan sa espiritu? Kasi ang katawan at kaluluwa, mga kapatid, nakasanayan na po niyang mamuhay sa kasalanan. So halimbawa, yung tao po ay naninigarilyo. Nung unbeliever siya, addicted na po siya sa sigarilyo. Nung na-born again, bago yung espiritu, hindi pa naka-align yung kanyang kaluluwa at katawan. Ang magiging problema, sabihin ng kanyang kaluluwa, mali ito, mali. Pinaghiningi ko na ng tawad. Kaya lang, nang yung katawan niya humihingi ng sigarilyo, tumatakam, yung kaluluwa, ano nangyari? Hindi siya sanay sumunod sa kanyang espiritu na bago. Hindi siya sanay. Ang nakasanayan niya, sumunod siya sa kanyang pita ng laman. So, itong mananampalataya, ano gagawin? Makikita mo, magkaroon ng struggle, bandang huli, bibigay siya sa kanyang katawan. Kasi yun ang nakasanayan niya. Yun po ang nagiging problema. Anong problema ng ating katawan at kaluluwa sa ating bagong espiritu? Matthew 26, 40-41. So dapat ma-recognize po natin, baka meron din po tayong ganitong problema. Kailangan pong ma-address. Kasi pag hindi po na-address ito, mga kapatid, nakakatakot, di ba? Kasi baka yung message nung nakaraan, kung naalala niyo yung mensahe niya ating kapatid na si Brother Lil. Ay Matthew 7 ba yun? 21-23. Sabi ng Panginoon na hindi kita kilala. Kayong manggagawa ng masama. Ibig sabihin, yung mga tao na yon, bagamat naglilingkod sila sa Lord, di ba? Nangangaral, nagpapagaling pa nga. Ewan ko kung paano yun, ano? Baka kine-claim lang nila nagpapagaling, pero hindi naman talaga. O iba yung pamamaraan nila, hindi natin alam. Pero sabi ng Panginoon, alam natin, sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayong manggagawa ng masama. So, hindi po dapat ang isang mananampalataya na nanatili sa gantong kalagayan kasi baka bandang huli, hindi pala talaga siya born again. Pag sinasabi niya, hindi ko kaya, pastor So, may problema. Kasi may bago ka ng espiritu, i-align mo lang yung kaluluwa at katawan mo. So, dapat magbabago at hindi na mamumuhay sa kasalanan. Kaya nakakatakot pag nanatiling ganon at namatay, baka pagdating sa langit ay hindi siya pala doon, ba't napunta siya sa impyerno, yung pala, hindi siya kilala ng Panginoon. So, yung mga may bagong espiritu, ito po ang struggle, ito po ang maging problema. Matthew 26, 40-41. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi niya kay Pedro sa makatwid, hindi ninyo kayang makapagpuyat sa akin ng 1 oras. Ito po yung dadakpi na siya. Bago siya nananalangin siya sa hardin ng Getsemani.
sinama niya po yung kanyang 3 alagad. Sa pangunguna po ni Apostol Pedro, Juan at Santiago. Verse 41, kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. So ano pong problema natin ng mga alagad? Kahit ang mga apostol, naranasan po ito. Nung una, hindi pa sila ganun talaga kalalim. Kahit naturuan na sila ni Kristo, yung kanilang espiritu, yung ating espiritu po, nagnanais, walang problema. Ang problema, yung ating katawan, yung ating laman mahina, hindi po makasunod. Ngayon, tandaan po ninyo, sino po nagpapagalaw sa ating laman, katawan? Ang ating kaluluwa. Kaya pag sinabing laman, kasama po yung katawan, kasama po ang kaluluwa rito. So yung kaluluwa, sabi ng katawan, pagod ako, antok ako. Ngayon, sabi ng kaluluwa, o sige, matulog tayo. Ay, matutulog. Sino po nagdesisyon matulog? Yung kaluluwa. Sumunod sa katawan. Pero sabi ng Espiritu, sabi ng Panginoon, mag-pray tayo. So yung Espiritu ready. Hindi naman inaantok yung Espiritu. So yung Espiritu ready. Sa yung kaluluwa, namili siya. Sinusundin ko, yung Espiritu ko o yung katawan. Nasanay po yung kaluluwa sumunod kanino? Doon sa katawan, di ba? Kaya gusto ng katawan, nanaig. So yun po, mahina po yung laman. Mahina po yung kaluluwa, hindi po nakakasunod sa Espiritu. So, yun po yung conflict ng mga mananampalataya. At pinaliwanag pa po ito ng husto ni Apostol Pablo sa Romans 7, 14 to 25. 14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. So ito po yung ating lumang pagkatao. Ano po yung lumang pagkatao natin? Nasa ilalim po ng kasalanan. So yung laman, nasa ilalim ng kasalanan, alipin ng kasalanan, hindi po niya mapigilan gumawa ng kasalanan. At sino po yung umaayon sa laman? So pag ang laman po ay gumawa ng kasalanan, sino po yung umaaksyon? Sino po yung nagpapagalaw sa katawan? Ang katawan di naman gagalaw yan kung wala nagpapagalaw. Ang katawan, merong pagnanasa. Ayan, craving. Ayan, normal na craving, pagkain. Ako, parang gusto ko ng chocolate. Parang gusto kong kumain ng ice cream. May mga craving. Ngayon, sino po yung magdidesisyon na bumili ng ice cream at kumain at pagbigyan niya yung kanyang katawan na may craving? Ito po yung ating kaluluwa. At yung kaluluwa, ito po yung kumokonekta sa pisikal na mundo. Sa kapwa niya tao, sa mga bagay, sa magitan ng 5 senses nga po yan. Feelings, may damdamin ka, emosyon, tao sa tao. Sa pisikal na mundo po yan. Physical realm. Kaya yung mga psychiatry, psychologists, doon lang po sila umaabot na pag-aaralan po nila yung kaisipan ng tao, emosyon ng tao, paano makirelate sa kapwa tao through the physical body. Doon po lang nakaka-relate. Hanggang doon lang po sa soul and body. Pagdating po sa spiritual, hindi na po nila alam yan. Maliban lang kung ang psychologist na yan ay born again, may kaalaman siya sa spiritual na mundo. Pero hanggang doon na lang po ang mga kaalaman ng tao. So ang tao ay nasa ilalim po ng kasalanan. In the spiritual, napapaliwanag po yan sa spiritual na mundo na bakit ang tao ay alipin ng kasalanan, hindi niya mapigilan gumawa ng kasalanan kasi nga pinagbili na siya sa kasalanan, alipin na ng kasalanan. Hello? Ayan. Sa spiritual na Hello? Meron dyan? Joshua, meron? Okay.
So ito po yung kalagayan ng ating katawan. Alipin po ng kasalanan. Verse 15, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapopuotan ko, yun ang ginagawa ko. So sino po yung nagsasabi na sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko? Sino po yun? Ito po yung kaisipan ng kaluluwa. So yung kaluluwa, alam po niya yung kanyang ginagawa, kaya lang hindi niya po parang hindi niya makontrol. Parang lumalabas. So, iba yung gusto niya sa ginagawa niya, sunod-sunuran siya doon sa kanyang laman. Ganun po epekto ng alipin ng kasalanan. Verse 16, ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So ano po yung basihan natin ng mali pala yung ginawa ko? Ano po standard natin? Ito po yung kautusan ng Diyos. So yung kautusan ng Diyos, hindi po yan nagbabago. Halimbawa po, yung pananaw po ng mga tao ngayon na ang pagtatalik at pagsasama ay pwede na ng kapwa parehas na lalaki, parehas na babae. Halimbawa, kung kayo ay nag-iibigan parehong lalaki, bakit naging masama yun? Nagmamahala naman kayo, wala naman kayong pineperwisyo ibang tao. Ngayon, sa pananaw po ng tao, maaring sa kanya, okay yon. Pero pagdating sa kautusan ng Diyos, ang pag-aasawa ay ginagawa lamang ng isang lalaki at babae. Yun po ang disenyo ng Diyos. Bakit? Kasi hindi po pwedeng mag-reproduce ang parehong babae at parehong lalaki. Dinisenyo po yan ng Diyos, lalaki at babae. Kaya sa kautusan ng Diyos ay hindi po pwede ang lalaki at babae. So ano po yung ating magiging sabi sa verse 16, ano po ang ating basihan? Lagi po ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, hindi po yan pwede magbago. Sinabi ng Diyos nung una, ngayon, okay na, hindi po yan. So, lagi po yan, mga kapatid. Ngayon, kung meron man conflict, halimbawa, yung pagkain, di ba? Yung pagkain. So, meron pong mga paliwanag dyan. Bakit sabi ng Diyos yung pagkain, bawal to. Tapos, sabi ng Diyos, nilinis. So, merong paliwanag, tsaka na lang po natin pag-uusapan. Pero yung mga kautusang moralidad, hindi po yan nagbabago, mga kapatid. At ang barometro po natin ay kautusan. Mabuti po ang kautusan. Verse 17, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang natili sa akin. So, ibig sabihin, yung kaluluwa, hindi niya mapasunod yung katawan niya. Ano po nangyayari? Siya ang sumusunod sa katawan. Kaya pag sinabi ng katawan, nagnanasa ito na gumawa ng kasalanan, hindi niya po talaga mapigilan. At kagaya po ng, halimbawa, nakasanayan na po ng katawan yung manigarilyo o uminom ng alak, hinahanap-hanap po ng katawan. Kaya yung kaluluwa, nasanay po siyang sumunod sa katawan. Kaya ayun, bumibigay po madalas. Pero labag na labag po sa kalooban niya yung ginagawa niya. Yan po yung sinasabi rito. Ano po yung labag na labag sa kanya pong kaluluwa? Ayan. Verse 18, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nanatili sa akin, sa makatuwid sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. So, parang sinasabi niya, wala siyang kakayahang gumawa ng mabuti pagka sinabi ng kanyang katawan, ito ang gawin, yung masama ang gawin. So, naglalaban yung dalawa, natatalo lagi yung kaluluwa. Yun po ang nangyayari. Kaya sabi sa verse 19, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. So, ano yung nais? Yung will. So, yung kaluluwa, meron siyang will. Ano? Meron siyang free will, kaya lang, hanggang ganun lang, hindi niya ma-execute
Kasi ang nasusunod yung katawan. Sino ba nagpapagalaw nga ng katawan? Yung kaluluwa. Kaya yung kaluluwa, nagsasubmit na siya sa kanyang katawan, ginagawa rin niya. Pero labag na labag sa kalooban niya yon. Sabi niya, ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Nadidiktahan siya ng kanyang laman. Ito po yung typical na unbeliever, ang kondisyon. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nanatili sa akin. So, sinisisi na niya yung kasalanan kasi alipin ako ng kasalanan. So ito po, sa kondisyong ito, unbeliever po ito. Unbeliever. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, ano po yun? Yun po yung kanyang konsyensya. So ang tao may konsyensya pa rin, ang gagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya, tama ang Diyos, kaya lang, hanggang doon lang. Hanggang konsyensya lang, pero hindi niya nasusunod. Verse 23, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. So yung pag-iisip, yan yung kaluluwa at yung kanyang katawan. May struggle. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan. So yung law of sin na nandun sa katawan, alipin siya. Kaya malamang po ay lagi pong natatalo. Pag nagnasa po ang katawan, sa typical na unbeliever, ay wala po siyang magawa kundi sumunod sa kanyang laman. Ayan. Lalo na po kung wala pong nakakakita. Ayan. At walang manghuhuli sa kanya. Ayan. So, at ako'y binibiyag sa ilan ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. So, nasan po yung pagnanasa na yun ng kasalanan? Nasa katawan. Nakasanayan na po kasi, kaya nandiyan na sa katawan. Verse 24, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan ito ng kamatayan? So, maliwanag, kalagayan po ito ng isang hindi paligtas. Sino ang magliligtas sa akin? So, verse 25, ngunit salamat sa Diyos sa magitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga ako mismo, so, sino magliligtas sa Kanya? Si Jesus Christ, si Kristo. Kaya nga, ito yung conclusion niya, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa magitan ng aking pag-iisip. Kaluluwa yon, part ng kaluluwa yon, mind, intellect, conscience. Ngunit sa magitan ng laman ay sa kautusan ng laman. So, dahil alipin siya ng laman, hindi pa naliligtas siya ni Kristo, ito yung kanyang kalagayan. So, ito po yung pinaka-problema ng katawan at kaluluwa sa ating espiritu na bago na. So, nung na-born again po tayo, yung kalagayan mo, yun, nakasanayan mo yung ganon, may struggle pa rin ang iyong kaluluwa. Kaya ang akala ng kaluluwa, hindi niya kaya pasunurin yung kanyang laman. Kasi ang nakasanayan po niya, yung kalagayan niya nung unbeliever pa siya. Nung na-born again siya, ang isip ng kaluluwa, hindi niya kaya. Kaya ang alam niya, niligtas lang siya ni Kristo, na-born again siya, maaring yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu na binago na, kaisa niya na si Kristo, maaring hindi niya alam yon. Ang alam lang niya, na-born again siya, ang alam niya na nampalataya siya kay Kristo, niligtas siya sa Kristo, hanggang doon na lang. Tapos, namumuhay pa rin siya ayon sa dati niyang pamumuhay kasi yun po yung nakasanayan. So, ano po ang makikita nating pinaka-problema? Ang problema, Romans 7:18, Romans 7, baba mo, anak. So, ang pinaka-problema ng ating kaluluwa at katawan at kaluluwa sa ating espiritu, hindi ito makasunod sa ating bagong espiritu. Kasi nakasanayan natin yung ganong kalagayan, ang isip ng kaluluwa natin ay hindi natin kaya. Kaya nasasabi ng mga mananampalataya, tao lang naman tayo. Meron mga sticker nga na Christians are just forgiven. Pinatawad lang tayo eh. So wala na yung binago. Pinatawad lang. Kaya yun ang kanyang kaisipan na yung kanyang kaluluwa
ay alipin pa rin ng kanyang katawan. Forgiven lang eh. Parehas lang naman tayo makasalanan. Pinatawad lang tayo ng pinagkaiba. Ngayon, bakit hindi siya makasunod? Bakit hindi siya makasunod? So, una, ang akala niya, ito sa mga born again na, ang akala niya, ganun pa rin yung sitwasyon niya. Ibig sabihin, alipin pa rin siya ng kasalanan, hindi niya kaya. Kahit gustuhin man niya, talo pa rin siya. Alipin eh. So, yun ang isip niya, alipin pa rin siya ng kasalanan, pinatawad lang siya. Nagkakasala pa rin siya. Alipin pa rin siya ng kasalanan. Pangalawa, ang sabi sa Romans 7:18, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me." Oh, yung I agree with the word of God. I agree with the law of God. Mali ito. But how to perform that which is good, I find not. So ang problema niya, paano ko susundin? Hindi ko alam paano. So una, wala siyang kakayahan, naisip niya. Pangalawa, hindi niya alam kung paano kontrahin yung kanyang laman. Di ko mapigilan, pastor kasi sabi ng laman ko, yon, di ko mapigilan eh. Nagagawa. Kaya marami mga mananampalataya nananatili dun sa status na alipin ng kasalanan. Pagka sinumpong, talagang ginagawa pa rin. Sabi sa verse 18 sa Tagalog, "Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sapagkat sa makatuwid ay ang aking laman, ang pagnanais ng mabuti na sa akin, subalit hindi ko yun magawa." So yung kalagayang ito, na born again na siya, bago na espiritu, yung pa rin ang mentality niya. Sa kanyang kaluluwa, sa kanyang isip, hanggang agreeing lang siya, pero pag in-execute, wala na. Kasi isip niya, hindi ko makontrol, tao lang, pinatawad lang ako. Pangalawa, hindi ko alam paano. Paano ko balabanan tong laman? Yan. So, ano ang solusyon sa number 1? Ito yung problema, no? Dalawa problema natin. Ano yung solusyon sa hindi ko kaya o wala akong kakayanan sumunod? Kasi nakasanayan na nga niya yon. Nadadala niya sa kanyang bagong espiritu. So yung dati niya, patay yung espiritu niya, ngayon bago na, ganun pa rin. Kasi ang isip niya, hindi ko kaya, wala akong kakayanan. Nasubukan ko na yan dati, nung unbeliever pa eh. Kaya isip niya, nung ngayon, hindi niya kayang pasunurin. Pangalawa, ang problema sa pangalawa ay hindi niya alam kung paano sumunod ayon sa kanyang bagong espiritu. Hindi niya alam paano umalain yung kanyang kaluluwa at katawan sa kanyang bagong espiritu. So, yun na yung problema. So, ito may solusyon. Ayan. So, anong solusyon dun sa una? Hindi ko kaya eh. Tao lang. Pinatawad lang ako. Christians are just forgiven. Sabi nga niya. So, we are sinners, forgiven, just forgiven. So, yung una, ang solusyon dyan, ang kakayanang sumunod sa ating bagong espiritu, wala talaga sa atin. Hindi natin kaya. Totoo yun. I agree. Sinasabi ng Biblia, hindi mo talaga makakaya. Ngayon, yung kakayanan mo na sumunod sa iyong bagong espiritu na kanino? Na kay Kristo. So, makakaya mo na ngayon dahil kanino? Dahil kay Kristo. Paano yon? Ito na, Romans 8:1-11. Ngayon nga'y wala ng kahatulan. Ito, na-born again na. Ito na ang sitwasyon mo, ha? Na-born again ka na, bago na yung espiritu mo, kaisa na ni Kristo. Sabi sa Romans 8:1-11, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat, yung mga nakay Kristo, sapagkat, ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yon. So, sabi sa verse 2, dahil ko'y na-born again na, bago na yung espiritu mo, iba na yung naghahari sa'yo. Ibig sabihin, yung kautusan ng kasalanan at ng kamatayan na alipin ka, anong sabi rin sa verse 2, ay pinalaya ka na. Tinanggal na ni Kristo yung kadena mo sa laman.
nakakalas na. Malaya ka na. At pinalitan na ni Kristo sa ating laman, nasa atin pinalitan na yung kautusan ng Espiritu ng buhay. Law of life in Christ, pinalitan na, pinalaya ka na, tinanggal na niya yung law of sin and death. So yung law of sin and death, alipin talaga ang mga patay sa Espiritu. Ngayon, yung bago ng Espiritu mo, hindi ka na alipin. So ibig sabihin, may kakayanan ka na pasunurin ang laman mo sa iyong Espiritu. Diba? So yung kaluluwa mo, kaya na niya. May kakayanan na siya. Dahil sa buhay, dahil sa law of the Spirit, yung kautusan ng Espiritu ng buhay, na kay Kristo. Na kanino yung kalayaan na yon? Na kay Kristo. Kaya pag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, nasa iyo yung kalayaan na yon. Wala ka na, kinalas na niya yung pagiging alipin mo sa kasalanan at ng kamatayan. Law of sin and death. Kasi ito yung mga spiritual laws. Merong law of the spirit of life na kay Kristo yan. Kaya yan ang natanggap mo, kalas ka na, wala ka na dun sa law of sin and death. Kaya yung kaluluwa mo, sa totoo lang, hindi na alipin ng laman, bita ng laman, nakalaya ka na doon. So, you are now, yung kaluluwa mo ngayon, dahil pinalaya ka na ni Kristo, nasa iyo na yung law of the spirit of life, kaya na niyang manduhan. At hindi na siya obligadong sundin yung laman. Dahil pinalaya na tayo doon. Kinalas ka na doon. So, yun ang kalagayan natin. Dapat mabago yung pag-iisip natin tungkol doon. So, you are not just forgiven. You are now free from the law of sin and death. Yung pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan, tinanggal na ni Kristo, wala na sa iyo yun. Dahil si Kristo, nasa iyo na. Ayan. So, verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsugo sa kanyang sariling anak, sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Verse 4, upang ang makatwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So anong ginawa ni Kristo? Yung kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay sa krus, pagtubo sa kasalanan, yun ang gumawa nun. Yun ang nagpalaya sa atin. Sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Kaya yung law of sin and death, lahat ng tao patay sa Espiritu, alipin ng kasalanan. Kahit gumawa sila ng kabutihan, maruming basahan pa rin yun. Bakit? Kasi slave sila ng sin and death. Patay yung kanilang espiritu. Kaya baliwala lahat yon. At hindi nila kayang pigilan yung laman na alipin ng kasalanan. Doon na nanahan lahat ng paggawa ng kasalanan. Kasi yung paggawa ng kasalanan nasa katawan. Yung aksyon sa katawan. Ginagawa ng katawan. Verse 4, upang ang makatwirang tinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat, verse 5, ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. So yung iyong kaluluwa, iba na ang isip niya. Ang iniisip na niya, bagay ng mga espiritual, hindi na yung mga bagay ng laman. So doon na nakatuon, dahil pinalaya ka na. So yung kaluluwa natin, mag-iiba na siya ng pag-iisip. May kakayanan na siyang mag-iba ng pag-iisip sa mga bagay na espiritual. Kasi under ka na ng Espiritu Santo. Wala ka na ng laman. Wala na yung tinanggal na yun ni Kristo. So, pinatay na yon sa krus ng Kalbaryo. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So, yung kaisipan natin, nakatuon na sa Espiritu, hindi na sa laman. So, spiritual na. Iba na yung pag-iisip mo, may iba na yung mga prinsipyo mo sa buhay. Dati, to see is to believe. Hindi na. So, to live is to live by faith, not by sight na. So, may iba na yung pananaw mo sa spiritual na buhay. Yung mga nakikita mo dati
nakabase sa physical, sa'yo nakabase sa spiritual. So, halimbawa, diniagnose ka, sabi ng doktor, may cancer ka. So, yung kaluluwa mo, ano yung nangyari? Yung kaluluwa mo, hindi na kagaya dati nakatuon sa laman. Kasi kung nakatuon sa laman, takot na takot ka na. Di ba? Madedepress ka na. Ganon. Pero dahil nakatuon ka na sa Espiritu Santo, alam mo, yung sakit na yan at karamdaman, sabi ng kautusan, ay pinagaling ka na ni Kristo. Kinuha na ni Kristo sa kanyang katawan, tinanggap niya yung mga sugat sa kanyang katawan, yun yung cancer mo. Kinuha niya, inako niya, nilagay niya sa kanyang katawan, siya yung nasugatan, nasaktan siya. Siyempre, ano yun? Masakit yun, di ba? So, yung lahat ng sakit, karamdaman, inako na. So, yung kaluluwa mo, iisipin niya, ano na yung pag-iisip niya? Doon na sa espiritu. Spiritual na bagay, base sa salita ng Diyos. May iba na yung pananaw mo doon. So, hindi ka na, hindi ka na magugulbihanan doon at i-claim mo yung salita ng Diyos at eventually, yung cancer na yon, mawawala yon. Mag-heal yon. Kasi i-claim mo yung salita ng Diyos. Yun yung ating kaluluwa, umaalay na sa espiritu, sa ating espiritu. Verse 8, ang mga nasa laman ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. Siyempre, alam na natin yan. Yung mga nasa laman, ang tawag doon, karnal. Kaya ang isang mananampalataya, dapat hindi siya manatili doon sa state ng carnality. Dapat, magbago yung isip niya, umalign doon sa kanyang bagong espiritu. Ngayon, ang problema, pag hindi siya maka-align, baka hindi pa siya talagang born again. Sympathizer lang. Yun ang magiging problema doon. So, dapat talaga, born again siya. Bago yung espiritu. Na-born again yung espiritu. Ayun, sabi sa verse 9, ngunit kayo wala sa laman. So, wala na tayo sa laman. Hindi na tayo alipin ng laman. Kundi nasa espiritu na. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may wala ang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Kaya yung sinasabi ko nga, bakit hindi kayang magbago? Bakit hindi niya kayang umalign? Pastor, di ko kaya, naalipin ako ng laman. Hindi ka dapat alipin ng laman. Pinalaya ka na dyan Ano naging problema? Ito. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo ay siya ay hindi sa kanya. Wala ka na sa laman kasi nasa espiritu ka na ni Kristo. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Bakit ganon? So, ang sabi ni Pablo, baka wala pa sa iyo ang espiritu ni Kristo. Kaya kung sino may walang espiritu ni Kristo, hindi niya talaga makakaya yon. Kasi ang kakayanan natin na kanino? Na kay Kristo. Sa magitan ng Holy Spirit. Verse 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. So yung katawan natin, sad to say, patay pa rin dahil sa kasalanan. Ano yung ibig sabihin? Magdedicate ito. Papunta sa kamatayan. Pero yung espiritu natin ay buhay dahil sa katwiran, dahil kay Kristo. So buhay yun, yung ating espiritu, no? So espiritu natin buhay, pero itong katawan natin ay papunta sa kamatayan. Na ano na to kumbaga, nasintensya na talaga. Pero, itong katawan natin ay babaguhin ni Kristo, bibigyan niya tayo ng bagong katawan. In replacement of our physical na naapektuhan na contaminate na to ng sin. So, papatay ito, ay papalitan naman niya ito ng bagong katawan. Yun yung born again body natin, resurrection. Ayan. Kasama ng resurrection, yung ating pwede natin sabihin, born again soul. Kasama na ng katawan. So, yung kaluluwa natin ay actually renewing. Nagre-renew. Renewing. Yan, binabago. Yun ang kaluluwa. Yung katawan, papalitan ng bago. Yung kaluluwa mo, yun pa rin, pero nire-renew. Uma-align sa iyong bagong espiritu. Yan.
So, verse 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, kung talagang nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Yun. Di ba? May kamatayan yung katawan natin. Pero ito ang good news, mga kapatid. Sa magitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo, sa atin, ay bibigyan niya ng buhay, magbibigay ng buhay sa ating katawang may kamatayan. Hindi bubuhayin muli Kundi, ngayon, dahil bago ng Espiritu mo, nasa iyong Holy Spirit, yung Holy Spirit, i-recharge niya, yung iyong katawan na may kamatayan, bibigyan niya ng buhay. Anong ibig sabihin nun? Bagamat naapektuhan na ng kasalanan, na-ideklara na ng Diyos, patay yung tayo, kasama na yung ating katawan, mayroong kamatayan, ay bibigyan naman niya ng buhay. Ano ibig sabihin ng buhay? So, itong katawan ay aayon, magkakaroon ng buhay, ay aayon ito, mararanasan ng ating pisikal na katawan, umaayon ito, bagamat papatay ito, ay aayon ito sa Espiritu. Itong katawang laman natin. Magkakaroon bibigyan niya ng buhay. So, anong ibig sabihin niya nun? Hindi na ito aayon sa kasalanan. So, pwede mo nang gamitin yung katawan natin ay pababanalin ng Diyos. Pwede mo nang gamitin. Bagamat nasisira, ay pwede mo nang gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kabanalan. Dahil sa totoo lang, ay wala na siya sa pagkaalipin ng kasalanan. Ayan. So, pwede na rin umayon yung ating katawan sumunod sa ating kaluluwa. Hindi siya magre-rebelde na kasi binigyan na ng buhay. Ayan. To be replaced with a new body. Pero, siyempre, tatanda, mamatay pa rin. Pero tandaan natin, may mga Kristiyano na pag inabutan ng pagdating ni Kristo ng rapture, hindi na makakaranas. Magpapalit na lang ng katawan. Hindi na makakaranas mamatay. Bakit? Kasi merong buhay may Holy Spirit. So, yun yung mga advantage ng darating. Ayan. Darating na dadatnan sa pagdating ni Kristo. Ayan. So, yung kakayahan ng kaluluwa at ang ating katawan ay umayon sa ating espiritu, nandiyan na sa atin sa magitan ng espiritu ni Kristo. Dahil espiritu ni Kristo nasa atin. So, wag natin sabihin, hindi ko kaya. Kaya na natin, pinalaya na tayo. Maging yung katawan ay binigyan na ng buhay ng Diyos yan. Pwede nang sumunod. Banal na yan. Pwede nang sumunod sa Diyos. Templo na yan ng Holy Spirit. Kaya pwede na natin siyang gamitin, magbigay luwalhati sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, yung huli na lang, yung solusyon naman, na yung kakayanan, wala nang problema, kapatid. Kaya palitan na natin yung isip natin na hindi natin kaya. Kaya na ng katawan mo, kaya na ng kaluluwa mo, kasi pinalaya ka na ni Kristo. Espiritu ni Kristo na sa iyo. Ngayon, yung pangalawa, anong solusyon yung hindi, ay yung solusyon na, ito pala yung verse, no? 1 Corinthians 6:17, ito yung tandaan natin. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. So tandaan nyo, yung espiritu ni Kristo, espiritu mo iisa na born again ka na. Kaya may kakayahan ka ng, yung kaluluwa mo, katawan, may kakayahan ng sumunod. Yan. Hindi na alipin ng kasalanan, ha? So wala na yon, hindi na tayo alipin. Pinalaya na tayo ni Kristo. Ngayon, ang solusyon doon sa pangalawa, hindi ko alam kung paano sumunod. Okay, Pastor, pinalaya na ako. Pero paano ang mechanics? Paano ko pasusunurin yung aking kaluluwa o yung aking katawan para kaluluwa at katawan para sa umalain para sa aking bagong espiritu. Para sumabay siya sa ating bagong espiritu. So, ang solusyon na yan ay nasa patnubay ng espiritu ni Kristo. Ngayon, pasusunurin mo naman, aalay naman yung espiritu ay yung kaluluwa at katawan mo sa magitan naman ng gabay. Yan, kailangan mo na ng gabay. Pagtuturo
ng Holy Spirit. Gagabayan ka na ng Holy Spirit. So Romans 8:12-17. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. So hindi ka na mamuhay sa laman, wala ka ng utang sa laman, o pinalaya ka na doon, ha? Verse 13, sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Ngayon, ang delikado dyan, mga kapatid, pag yung mananampalataya, born again na siya, sumunod pa rin sa laman, anong bunga? Maaring ikamatay niya ng maaga. Pag sinunod niya yung laman, hindi nagbago yung kanyang pag-iisip, ang sabi dito, kung namuhay sa laman, mamamatay ka. Physically, uuwi ka ng maaga sa Diyos. Except yung mga pinersecute, ha? Except yun, ha? Kaya sabi sa verse 13, subalit kung sa magitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. So, paano ko pasusunurin yung aking katawan, yung kaluluwa? Simple lang. Yung kaluluwa mo, anong gagawin? Papatahin nyo ang gawa ng laman sa magitan ng Espiritu. Nasa Espiritu? Nasa Espiritu mo. So, anong katuwang mo? Ganito. Yung kaluluwa mo, ang katuwang niya ay yung iyong Espiritu rin. Bakit? Kasi yung Espiritu mo, nandyan ang Holy Spirit. Sa Espiritu mo at Holy Spirit, Espiritu ni Kristo, iisa. Iisa na. Nasa iyo. So, yung kaluluwa mo, ang gagawin mo, yung pita ng laman, craving ng laman, sasanayin mo yung laman na sumunod sa Espiritu mo, papatayin mo sa magitan ng Espiritu ng Diyos na nasa Espiritu mo. So, yung kaluluwa mo, anong gagawin? Susundin mo ngayon yung Espiritong nasa iyo. At pag sinunod mo yon, inutusan mo yung katawan mo na sumunod, susunod to. Hindi yung lalaban tapos matatalo ka. Hindi na. Kasi kasama mo ang Espiritu ng Diyos sa pagpatay sa mga gawa ng laman. So halimbawa, alipin ng sigarilyo. Nagke-craving yung katawan kasi nakasanayan. Pero binigyan na ng buhay ng Diyos yan, hindi ka na alipin yan. Yung katawan pwede nang sumunod sa iyo. Kasi binigyan na ng buhay ng Holy Spirit yan. So yung kaluluwa mo, tatanungin niya ngayon, ito lang, para lang maintindihan natin, kukonsultahin niya yung espiritu mo, yung bagong espiritu mo. O, bagong espiritu ko, ano ba ang gusto mo? Siyempre, huwag kang manigarilyo. Masama sa templo ko yan. Sabihin ng espiritu mo. Anong gagawin ng kaluluwa mo? O, hindi na bagay sa ating manigarilyo kasi anak na tayo ng Diyos, ang espiritu ng Diyos. Kaya ikaw, katawan, sumunod ka sa Espiritu. Sumunod ka sa akin, huwag kang manigarilyo, huwag kang bibili. So, makikita mo, yung craving mawawala kasi binigyan na ng buhay ng Espiritu Santo yung katawan mo. So, yung craving mo sa alak, craving mo sa ano man yan, sigarilyo, pormero lang yan, pero bandang mawawala. Makikita mo, ay sumusunod na, nawawala na. Hindi mo na bibilin. Wala na yung struggle. Ako, nag-i-struggle ako, pastor eh. Ayan na, baka wala sa yung Espiritu ng Diyos, kaya nag-i-struggle ka. Wala ka na sa pagkaalipin sa pinalaya ka na dahil nasa iyo na si Kristo. Binigyan ng buhay ang katawan mo ng Espiritu Santo. May life na yan, kaya nakakasunod na siya. Kaya hindi na ka naalipin. Ibig sabihin, yung craving na yan, niloloko ka na lang yan. Dinadaya ka na lang yan. Parang ginagatungan ng dyablo. Pero, susunod yan sa iyo. Yan. Ganun din. Halimbawa, may yung sakit. Ha? Sabi ng doktor, may cancer ka. Sabi ng kaluluwa mo, espiritu ko, may cancer ba ako? Ano sabi ng espiritu? Wala, pinagaling ka na. Dati, pero pinagaling ka na. Kinuha na ni Kristo yan, magaling ka na. Ano sasabihin mo sa katawan? Ano sasabihin mo sa katawan mo? Oy, pinagaling ka na, wala ka ng sakit. Kinuha na ni Kristo. 2,000 years ago, tinubos na yan ni Kristo. Kaya yung katawan mo, dahil may buhay na galing sa Espiritu Santo, yung katawan mo, aayon, susunod na siya. Ay, oo, wala na pala akong sakit, pinagaling na ako. Sinabi mo eh. Susunod.
it will follow. Kaya kung ano man yung sakit na yon, mawala yon, gagaling. Nakita nyo ba yung mechanics? Yun. So, sabi sa verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. So, kung anak ka na ng Diyos, na born again ka na, may Espiritu ka ng Diyos, pinapatnubayan ka na ng Espiritu ng Diyos. Nasa na yon? Nasa Espiritu mo. Dahil kaisa na ng bagong Espiritu mo, ang Espiritu ni Kristo, ang Holy Spirit, through the Holy Spirit. Verse 15, sapagkat hindi kayo manggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, wala na, huwag ka nang matakot, wala ka na. Wala ka ng fear doon sa laman o sa law of sin and death. Kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukup na dahil dito tumatawag tayo, Aba, Ama. So anak ka na ng Diyos, hindi ka na alipin ng muling pagkatakot. Ayan. Wala ka na sa hatol ng Diyos. Pinatawag ka na, ginawa ka na niyang anak. Verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano keyword dito? Kasama. Espiritu ng Kristo, Holy Spirit, kasama ng iyong Espiritu. Tandaan nyo, kaya tayo'y mga anak ng Diyos. Verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. So, magtiis tayo dito sa buntong ibabaw na to. Mga kapatid, dahil tayo mga anak ng Diyos. Kaya mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos sa patnubay ng banal na Espiritu. So, ang solusyon mga kapatid, in conclusion, ay maging katulad ni Kristo sa pagsunod sa banal na Espiritu. Parang si Kristo na walang sinful nature. Di ba? Bakit okay kay Kristo makasunod sa kanyang, wala siyang sinful nature, di ba? Hayahay. Align siya, yung kanyang kaluluwa at katawan, perfectly align sa kanyang espiritu. Yung espiritu niya, yung kanyang espiritu ni Kristo, yung kanyang pagka-Diyos. Naka-align. Ngayon, bilang mga alagad, bilang mga anak ng Diyos, sabi sa 1 John 4:17, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala. Sa araw ng paghuhukom, confident tayo. Mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo kasama sa hukuman. Sa mga iba, takot na takot pagka nag-World War III, madidisgrasya tayo. Takot na takot ba doon sa ibuhos ng Diyos yung galit niya? Parang bang siya tatamaan. Ang Diyos, alam na protektahan yung kanyang mga anak. Kaya kung alam mo, anak ka ng Diyos, hindi ka matatakot doon. Tiwala tayo sa paghuhukom, sa araw ng paghuhukom. Meron tayong confident na tayo mga anak ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Ama. Sapagkat, ito na ang conclusion, kung ano siya, si Kristo, kung ano si Kristo, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Ano ba si Kristo? Ano siya? Siya'y anak ng Diyos. Kung si Kristo ay anak ng Diyos, kung siya ay anak ng Diyos, ano tayo sa mundong ito? Nung si Kristo ay nandito, anak siya ng Diyos, ano tayo sa mundong ito? Hindi sa kabilang buhay, dito sa mundong ito. Ano tayo? Gayon din naman tayo sa mundong ito. Ano? Mga anak ng Diyos. Yung pagiging anak natin ng Diyos, yun yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo. So, meron tatlong klaseng anak sa Biblia Okay? Na anak ng Diyos. Una, anak ng Diyos, yung mga anghel. Tinawag na sons of God. Bilang mga anghel. Hindi tayo anak ng Diyos bilang mga anghel, Erase. Si Adan, anak ng Diyos by creation. So, hindi tayo anak ng Diyos by creation. Okay? Iba yung pagiging anak ng Diyos ni Adan. Erase. Ano yung pagiging anak natin? Yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo. So, kung si Kristo ay anak ng Diyos mismo, yun ang relasyon niya, tayo, ang relasyon natin sa Diyos, kagaya ng relasyon ni Kristo sa Ama, anak tayo. Literally, tatay natin siya. Ama. Pag tinawag natin ng Diyos, Ama talaga. Kung paano tinatawag siya ni Kristo na Ama, ganun din tayo. Kaya sabi sa verse 17, sapagkat kung ano siya, confident tayo Bakit? Sapagkat kung ano siya, si Kristo, kung anak siya ng Diyos, ganun din naman tayo sa laban ito. So sa ating pagbubulay, ang mga anak ng Diyos ay lumalakad ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na nasa atin, ayon din sa pamumuhay ni Kristo dito
sa lupa. Kaya yung pamumuhay natin dito sa lupa ay kung paano ang pamumuhay ni Kristo bilang anak ng Diyos dito sa lupa. Ganon din po tayo. Kaya nga sa ating pong pag-aayon sa ating kaluluwa at katawan, sa ating bagong espiritu, ay we are in partnership with the Holy Spirit. Ang Holy Spirit at ang kaluluwa natin ay in partnership, pati ang laman ay in partnership with the Holy Spirit in us. Kaya nag-a-align yan kasi partner itong tatlong to. Ang espiritu, bagong espiritu, naka-align ang kaluluwa, sumusunod sa bagong espiritu. At ang kaluluwa, pinasusunod niya yung kanyang katawan, lupa, sa espiritu. Pinasusunod niya sa kanya. At ang katawan, sumusunod naman. Hindi na alipin ng kasalanan. Okay? Wala na yung struggle talaga. Tupalo na. Susunod na. Sumusunod na yung umaayon na. At ito ay sa magitan ng ang sikreto, Espiritu ni Kristo na nasa atin. Sa mga susunod na pag-aaral po natin, hihimayin natin kung paano si Kristo, kung himayin natin ang pamumuhay ni Kristo sa patnubay ng banal na Espiritu dito sa lupa. So paano ba si Kristo pinapatnubayan ng Holy Spirit? Gagayahin natin yung pattern. Because kung ano siya, si Kristo, ganun din tayo sa lupang ibabaw na ito. Sa ating pong pagpapatuloy ng detalyado na pamumuhay ayon sa ating bagong Espiritu. Amen po ba? Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon at manalangin po tayo. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sa aming pong naunawaan na atutunan na kami ay pinalaya mo na sa kautusan ng kasalanan at laman at kami ay nasa ilalim na ng batas ng Espiritu Santo na nasa amin. Batas ng buhay ng Espiritu Santo na nasa amin sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, pinalaya mo na kami sa batas ng kasalanan at kamatayan. Maging ang aming katawang lupa ay binigyan mo ng buhay upang ito ay makaayon at sumunod, umalain sa aming bagong espiritu. Nakaisa ng Espiritu ni Kristo. Marami pong salamat sapagkat kami ginawa mong mga anak mo na. At mula po ngayon, kami ay mamumuhay na ng naayon sa iyong Holy Spirit, sa aming bagong espiritu, bilang mga anak ng Diyos. Salamat po, aming Ama, sapagkat ikaw ay aming Ama, kami mga anak mo na. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At tawagan ko ang worship team, music team para awitin yung ating doxology.
ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na patnubay sa atin ng Holy Spirit bilang mga anak ng Diyos ay sumaatin palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.